So, ito po, kasi kanina nung nakita ko 'tong balita na 'to, lakas ng ulan, hindi ko siya gaanong, naintindihan, hindi ko siya gaanong, natutukan. Basta nakita ko lang, kinasuhan na naman daw ng perjury ni Sarang Bangag si Caramel Madriaga. O ito po yung balita, panoorin po muna natin para may kaliwanagan tayo dito. Muling nireklamo ni VP Sara Duterte ng perjury ang nagpakilalang bagman daw niya na si Ramil Madriaga. Mismong si VP Sara naghain yan sa Taguig Prosecutor's Office. Nagugat po ito sa mga siniwalat ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong April 11. Sinabi noon ni Madriaga na inutusan siya ng bise na mag-deliver ng mga bag ng pera. Noon ang tinanggi ng kampo ni VP Sara ang mga paratang. Gate ng abogado ng bise, kailangan mapanagot si Madriaga sa batas. At para mabunyag ang umunoy malisyoso at walang basehan daw na paratang kugnay sa gumugulong na impeachment trial. March 4 nang unang naghain ng reklamong perjury si VP Sara laban kay Madriaga. Mga kapatid, Jig Manikan po, pagdating sa mahalagang balita. Ayan. So, ito pong si Caramel Madriaga, ay tingin ko may hawak talaga tong matinding impormasyon sa korupsyon ni Sara Duterte. Yan ang hinala ko Kasi hindi naman yan maggagaganyan siguro kung wala naman yang nalalaman patungkol kay Sara, 'di ba? Hindi naman magagaganyan si Sara. Bakit parang anong-ano siya kay Sara? Parang napakalaking threat ni Caramel Madriaga kay Sara. 'Di ba? Kasi kita niyo po itong si Caramel, nakasuhan po 'to ng gawa-gawang kaso. Alam niyo po kung bakit. Ito po kasing si Caramel Madriaga, meron pong tinulungan ng mga taga-Bataan na kinamkaman ng lupa ng mga Tsekwa. Ngayon, itong mga Tsekwa po na ito, ang naging abogado nila, ayon po yun sa mga napaunang balita, si Harry Roque. Ngayon, itong si Harry Roque, dahil nga naging abogado siya nitong mga Tsekwa, kakampi niya naman itong si Ramil Madriaga nung una kasi parehas naman silang tauhan ng mga Duterte Kaya lang, nung humingi ng tulong itong si Caramel Madriaga kay Sara Duterte, inisnab ni Sara. Tapos yung inisnab ni Sara, ang kinampihan ni Sara Duterte, si Harry Roque. Ngayon yung ginawa pong kaso kay Caramel Madriaga, tanim kaso daw po yun kasi wala naman talaga siyang kinikidnap. Tinaniman lang talaga ng kaso para hindi makatulong si Caramel Madriaga doon sa mga kinamkaman ng lupa doon sa Bataan nagagawing First Bataan Industrial Center, parang ganon. Ano siya, tabing dagat, napakarami pong naagawan ng lupa doon nang wala silang kamalay-malay. Si Harry Roque ang abogado. Kaya nga po yun talaga, maliwanag yun. Tanim kaso yun. Tapos, yung pong mga nagdemanda dito kay Caramel Madriaga, after ng ilang mga panahon, yun pala, mga Tsekwa din. So talagang tanim kaso ito para sirain ang kredibilidad ni Caramel Madriaga at para hindi matulungan yung mga nakamkaman ng lupa. Ngayon, dahil nga hindi siya tinulungan ni Sara Duterte, dahil wala naman talaga siyang kasalanan, tanim kaso lang ang ginawa ni Harry Roque at ng grupo nito, heto na ngayon ang gante ni Caramel Madriaga. Nilaglag niya si Sara. Yun ang magandang nangyari na nagkalaglagan sila at hindi tinulungan ni Sara Duterte itong si Caramel Madriaga. Kasi kung tinulungan to ni Sara, sigurado ko hindi ito babaligtad sa mga Duterte at hindi ito magiging witness sa impeachment.
Marami pong nalalaman tong si Caramil. Bakit? Nasa circle of friends siya talaga ng mga Duterte. Si Caramil Madriaga, tao talaga to ni Digong. Ngayon, nung si Sara Duterte sana kakandidatong presidente, siya po ay naging leader o pinagawa ng isang grupo para sumuporta kay Sara Duterte. Yung isip, Inday Sara is my president, parang gano'n. Tapos, nung pong naging vice presidente na si Sara Duterte, yun, dun na siya naging bagman. Talagang malapit to kay Sara, alam niyo kung bakit. Binigyan pa yan ng big bike ka. Binigyan niya ng big bike ni Sara Duterte bilang pasasalamat sa pagsuporta noong 2022 election. So, ito po, pakinggan pa natin. Meron pala ako isa pa ditong video. Ayan, ito pakinggan natin. Ano pala to? Parang info video. Bago niyo pinirmahan ang inyong kompleng kandidato sa ating pipilian. Ito 5 months ago. Nagsampa na ng demanda si Sara Duterte. Ngayon, nagsampa na naman ng demanda. Perjury ang kaso. Security aid ni Sara Duterte. Diba? Talagang malapit po itong si Ramil Madriaga kay Sara. Ngayon, gagamitin itong si Ramil Madriaga, yung kanyang mga pahayag ginamit po o gagamitin po sa impeachment. Sufficient in substance ng House Committee on Justice ang mga ebidensyang sinabi nitong si Madriaga, yung kanyang mga pahayag. Ayan, natari yung salaysay ni Madriaga noong 2025. Pinakilala niya ng kanyang sarili bilang isang law graduate. Ayan, mula sa San Sebastian College, Manila. Ayan. Para magbigay ng political at security advice kay nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Nang maging Pangulo, si Duterte, isa raw siya sa mga pagbibigay intelligence information para sa Oplan Double Barrel. Ang 2018, na-assign daw si Madriaga sa PSG. At nakilala raw niya si Sara Duterte na alkalde noon ng Davao City. Naatasan din daw si Madriaga ng intelligence at gathering para kay Sara Duterte. Si Madriaga rin daw ang bumuo ng Inday Sara is my president, Pilipinas. Para suporta ng plano raw noon ni Sara Duterte na tumakbong Pangulo. Kaya malaki po ang papel ni Caramil Madriaga dito sa korupsyon ni Sara Duterte. Kasi nga talagang tao talaga to ni Sara. At malaki po ang alam nito sa mga pagnanakaw ni Sara Duterte. Malaki po ang alam nito, ang kaalaman nito. Ito po talagang talagang grabe po ang pagnanakaw niyan ni Sara Duterte, kasabwat po ang mga tauhan niya sa Davao. Ngayon, kung wala pong hawak na matibay na ebidensya etong si Caramil Madriaga, imagine ninyo grabe ang baha sa Maynila. Grabe ang habagat, di ba? Nakita nyo naman yung mga kalsada sa Maynila, lubog po talaga sa sa baha. Pero nagkaroon po ng pagkakataon pa si Sara na pumunta ng Taguig para po magdemanda. At ito pinagtataka ko bakit sa Taguig to nagdedemanda si Sara Duterte? Dahil ba hawak ni Cayetano ang Taguig?
Kaya ba doon niya dinedemanda itong si Caramel Madriaga dahil yamado sila doon sa Taguig? Kasi kataka-taka lang, di ba taga Davao tong si Sara? Bakit nandoon at sa Taguig nagdedemanda? Bakit? 'Di ba? Mapapaisip ka din no sa mga kinikilos nitong si Sara. Kung sa Davao City, parang mas okay pa kasi taga doon siya eh. Pero bakit doon po dinemanda sa Taguig? Ano yun, para hindi halata? Kasi kung sa Davao City, syempre, halatang halatado, baluarte nila yun, no? Pero kung sa Taguig, baluarte lang nitong mga Cayetano at baka hawak ni Cayetano ang ano dyan, mga korte dyan. Alam niyo naman si Cayetano, ang Taguig parang kaharian niya yan. Makita nyo grabe ang baha, grabe ang ulan, talagang napakatindi po ng naranasan ng Maynila ngayong maghapon hanggang dito nga sa amin eh. Dito sa Cavite talagang grabe po ang pag-ulan. Oh. Pero hindi po nun napigil si Sara Duterte na magdemanda kay Caramel Madriaga. So, ibig sabihin, napakatindi ng hawak talaga nitong si Caramel Madriaga. Hindi matatawaran ng nito. Ang hawak nito na mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Kasi, hindi naman po kakasuhan niya ni Sara at pag-aaksayahan ni Sara Duterte ng panahon, bumabagyo, napakalakas ng ulan, may habagat, nagawa pang pumunta sa korte. Kita nyo hindi umaattend si Sara Duterte ng impeachment. Pero pumunta po doon sa Taguig para magdemanda. Para lang dito kay Caramel Madriaga. So ibig sabihin, si Sara Duterte takot na takot sa kung ano man ang mga ilalabas nitong si Caramel Madriaga. Ganun lang kasimple yun. Ganun lang ang logic nun. Kasi saan ka nakakita nun na hindi po ito uma-attend ng trial sa impeachment. Pero nagawa niyang magdemanda kay Caramel Madriaga. Sa totoo lang ito, ang daming tatanggapin pang kaso nitong si Caramel Madriaga once na umattend na to ng impeachment. Oy, Kuya Ivan, ayun, salamat ng New York ko. Watching from Ardsley, New York. Sana maparusahan ng mga taong totoong may kasalanan. Kawawa ang mga nagiging fall guys nila. Tama naman po. Kaya nga ito, si Caramel Madriaga, kita nyo. Grabe ang dinaranas nito Biruin nyo, nakakulong yan, wala siyang kasalanan. Tapos tinatadtad pa ni Sara ng kaso. Pero magtataka ka ni hindi kinakasuhan ni Sara Duterte etong si Gina Acosta. Katakataka yun, alam nyo. Dapat nga, etong si Gina Acosta din, isa sa mga kasuhan ni Sara Duterte. Dapat to, kinakasuhan din Ito tignan niyo po dito sa pahayag na ito. Tingnan niyo, pakinggan niyo dito. Grabe yung mga pahayag ni Gina Acosta pero hindi ito kinakasuhan ni Sara, Parang parang tawag doon? May selective. Namimili lang ng kakasuhan si Sara. Ito yun, ng pera to a name, Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag po ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po ako. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelyidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita ng apelyidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelyidong Piatos. I will be interested to know, Miss Acosta, kung sino po yung mga taga Davao
na may apelidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po, meron. Meron. Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the pledge of, I believe, the Young Guns, who contributed money to raise 1 million, asking Mary Grace Piatos to come out to the open. Bakit po kaya walang lumulutang? If indeed, mayroong Mary Grace Piatos sa Davao. Kasi po, nagbibis lang po ako sa binigay po ni Sir La Chica na mga binalik Ms. niya sa Acosta, akin. kindly answer the question po. Hmm. Ang sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayong special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel Lachica. Kaya hindi nyo alam kung ano nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence. Ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. How will you answer now to that acknowledgement receipt? Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapipirma po, ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am. Si Sir La Chica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir Lachica. Sino pong pumirma dyan? Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Colonel Lachica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement receipt po. Ms. Acosta, ako po'y gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel Lachica, who is not an accountable officer at all, I hope you realize, kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that? Yes, ma'am, aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos. Anchoring my question on your statement na may mga Piatos sa Davao City. In spite of the pledge of 1 million by Young Guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe 2 weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos. Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Hindi Ano po ako- yun? Piatos lang po na apelyido ang sinabi Yes, ko. but you said that there are Piatoses in Davao City. May mga Piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, bakit po kaya walang lumulutang? Kung talagang may Mary Grace Piatos, eh magkakaroon ho siya ng 1 milyon na walang kahirap-hirap. Would you agree with me if I would say? The reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po ba? Yun. Wala Hindi po ako talaga. maka-say ng yes or no, ma'am, kasi si Sir La Chica po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po No. ng acknowledgement Ms. Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. Having stated na may mga Piatos sa Davao and considering na nag-pledge ng Young Guns ng 1 million, tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po o mali? Yun po ang answer Tama po ko, o ma'am. mali, Ms. Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay? Diba? Kita niyo si etong si Gina Acosta, kung ano man ang kanyang sinasabi ngayon, ganun din ang sinasabi niya doon sa sa hearing sa sa House of Representatives. Hindi siya nagbago ng kanyang pahayag. Never siyang nag-iba ng kanyang statement. Consistent. I'm showing you yung transcript. Consistent po siya sa pagsasalita at kung sino ang nag-uutos patungkol po dito sa sa confidential funds. Hindi siya nag-iba ng kanyang statement. Ba't hindi to kinakasuhan ni Sara Duterte? Diba? Kasi kung yan ang dapat nakasuhan ni Sara Duterte kasi nilaglag siya eh. Kanina, nilaglag siya. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 billion pesos? Bakit?
Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir La Chica, kinsa iyang i-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Ayan head of agency. Hindi niya binabanggit yung vice president. Yun ang head of agency niya eh. Hindi niya sinasabi na si Sara etong nag-utos para ibigay yung pera kay La Chica. Alam niyo, ito pa isang kanina na napansin natin dito. Etong si Gina Acosta, hindi po gaanong nagtatagalog, English. Tingin ko ito na instructionan to na puro English ang salita mo doon kasi alam niya maraming mga Pilipino pa ang hindi po nakakaintindi ng English. Alam ng grupo ni Sara yan. Alam ni Sara Duterte yan. Kaya kumbaga para hindi maintindihan ng mga kababayan natin na hindi nakakaintindi ng English, nag-i-English siya para 'di ba? Para hindi makaintindi yung mga hindi nakakaintindi ng English at maubos ang oras sa translation. Dagdag oras yung translation. Kaya nga po ito, alam nyo, kung wala naman talagang tinatago ang ating Vice Presidente, si Sara ang pupunta dyan. Yung bangag na yun ang haharap dyan sa korte na yan. Diba? Walang awa si Sara sa kanyang mga tauhan. Ngayon po, hindi na special disbursing officer, etong si Gina Acosta. Tauhan na lang siya ng OBP, pero hindi na siya naka-assign as special disbursing officer. Tinanggal na po siya doon sa pwesto na yon. Pero eto matindi. Salary grade niya, parang 25 ba yun? Salary grade 25. Kumikita po siya ng 90,000 to 105,000 ba yun? Parang ganun. Basta nasa 100K. Imagine niyo yun nasa 100K ang sahod, hindi po nagsasalita ng English. Samantalang ang mga kababayan natin kapag nagtrabaho sa ibang bansa na sumasahod, katulad niyan, mga OFW, DH, ang trabaho nila, DH, at least kailangan marunong kang mag-English. Kung hindi man, kailangan mo mag-aral ng Nihongo, ng Cantonese, di ba? Mga ganyan, mga Chinese na salita. Kailangan mong mag-aral. Aba, ang sahod mo lang, magkano lang? 35,000, 40,000, malaki na nga 50,000 pag ikaw naging DH. Eto, laki ng sahod nitong si Gina Acosta. Tapos hindi marunong mag-Tagalog, di marunong magsalita ng lengguwahe natin. English ang gagamitin, hindi marunong mag-Tagalog, di ba? Parang alam nyo, tingin ko na to kasi tauhan pa rin to na OBP. Co-terminus yan Sabi mo, tinawagan mo si Colonel La Chica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante La Chica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte. Ayun na. Sarap. Wala nang yan. Hindi na makakapag-deny yan Kay daw talaga binigay. Kay La Chica, utos. Now, I'm showing you yung utos nitong si Sara Duterte. Utos ni Sara Duterte yung pagbibigay ng pera. Ayan na. Inamin na, di ba, Ate Baby Agaid? Yun nga, parang nagtatanga-tangahan nga. Di ba, kita nyo?
Inamin ni Acosta, si Sara Duterte ang nag-utos para ibigay yung pera kay La Chica na wala namang papel sa confidential funds. Eto na nga yun. Eto si La Chica, tauhan ni Sara sa Davao. Etong si Gina Acosta, tauhan din to ni Sara. Lahat ng mga trabahador ni Sara, tauhan niya doon sa Davao, dinala niya sa Maynila. Dinala niya sa OBP. Kaya etong mga taong to, hustler na to sa confidential funds. Hustler na. Nung hindi pa vice presidente si Sara, mayor pa lang, 460 million na taon-taon ang nakalaan para sa confidential funds. Kaya etong mga grupo na to, parang sindikato to. Sinisipsip ang pera ng taong bayan, ninanakawan ang mga Pilipino. Grabe ang ginagawang pagnanakaw sa mga Pilipino. Tapos, ngayon, parang ang biktima pa si Sara Duterte. Diba? Napansin niyo yun? Parang si Sara Duterte pa biktima at siya pa ang kawawang-kawawa na inaapi. Na parang siya pa yung agrabyado dito sa impeachment na ito. Samantalang yung napakalaking halaga, 612 million, hindi maipaliwanag kung saan ginastos. So, inaano nila, tinitwist nila ang naratibo, tinitwist nila ang topic, ang pinaka-issue, at gumagawa po sila ng mga diversionary tactics para po malito ang taong bayan. Kasama na yung pagsasalita ni Gina Acosta ng Bisaya doon sa impeachment court, samantalang nung nasa House of Representatives, nagtatagalog to. Buti na lang napansin ni Erwin Tulfo yan. Kasi alam niyo po, kung hindi pa napansin ni Erwin Tulfo yan, ako. Magdedire-diretso yan, puro Bisaya ang salita. Tapos itatranslate pa ni Ligutan. Tapos kukumpirmahin pa ni Brakel. Kaya yan nga yung ating kataka-taka na napansin ngayon. Bakit hindi kinakasuhan ni Sara Duterte si Gina Acosta? Inilaglag na siya eh. Hindi kaya hindi niya kinakasuhan si Acosta nitong si Sara kasi ang kanyang pakiwari dito. O sige, kahit ano sabihin ni Gina Acosta, okay lang 'yun. Kasi ang ituturo niya naman si Kernel at Chica. Ang tanong, nasa na kaya ito ngayon si Kernel at Chica? Baka ito ngayon nagtatago na, hindi na makita. Buhay pa kaya yan, si Kernel at Chica? Kasi yan ang tinuturo ni ni Gina Acosta na binigyan ng pera na confidential funds. Buhay pa kaya yan si Colonel Dante Lachica o Raymond Dante Lachica? Buhay pa kaya yun? Kasi medyo matagal na nating tayong balita dyan eh. Saka hindi humaharap, parang hindi yata yan nakuhang witness eh. Dapat ipadawag din niya sila Chica. Tanong, buhay pa ba? Romulo Bumatay, ayan bistado na, binulsa ni Sara ang pondo. Yun nga po, pero ang mga DDS parang ayaw maparusahan si Sara, lustay ang mga DDS yun hindi nyo napansin yun. Gusto nilang maparusahan yung gumawa ng katarantaduhan sa flood control, pero nawalang yung mga katulad nun, gusto niyang maparusahan ng mga DDS si Martin Romualdez, pero wala namang ebidensya kay Martin Romualdez. Tapos dito kay Sara Duterte, nagsusumigaw ang mga ebidensya, halatang-halata na yung mga ebidensya. Ayaw naman ng mga DDS na maparusahan si Sara Duterte. Ay nako.
So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama po ninyo dito sa ating live na ito ha. At basta yun lang ang ating napansin dito nga, yung kay Sara Duterte, 'di ba? Na parang ano siya, utos, pera, papel. Follow the chain of control. Yun ang nangyayari. May nag-utos, may humawak ng pera, at merong naging tagapagbigay ng pera. Yan ang utos, pera, papel ni Sara Duterte.